Ayan, lumipad na naman sila. Mga kalapatids, hindi sila makapasok eh. Dahil nga dito, effective yung ganito mga kanubi. Pag nasanay kasi mga kalapatids na yung mga ibon natin eh sa kulungan lang, sanay yan na sa kulungan lang, hindi yan magtaratambay at hindi. Yo, what's up mga kalapatids? Good morning sa inyong lahat. Lalo na syempre sa ating mga kanubi na nakatutok dito sa ating programa. Welcome back sa inyo dito lang sa Chocobo Loft TV. And for today's video, nakikita nyo naman, nagbibilad tayo ng ating mga alagang squab o mga bagong panganak o bagong pisang inakay. At sinasamantala natin yung pagkakataon na maganda yung panahon, yung sikat ng araw ngayong umaga. Siyempre kailangan yung hindi pa masyadong mainit yung sikat ng araw, yung sa umaga lang. Time check tayo mga kalapatids, 6:30 ng umaga. So napakagandang pagkakataon yan, hindi pa masakit sa balat yung sinag ng araw na yan. At syempre vitamin D yan sa atin, hindi lang sa mga tao, pati sa mga hayop. Yung vitamin D naman kasi nakukuha natin yan sa mga kinakain natin, and then nire-reactivate lang yan kapag tayo ay nasisinagan o nasisikatan ng araw. Ang vitamin D kasi mga kalapatids na kanyubi, nasa ating katawan yan, kaya lang hindi nagiging active o hindi nare-reactivate. Kailangan nating masinagan ng araw para magkaroon ng chemical reaction at magkaroon ng ma-reactivate yung mga vitamin D na nasa ating katawan. So yun ang ating kailangan. Kaya minsan talaga kailangan nagpapabilad din tayo, binibilad din natin ang ating mga sarili sa araw. At ganun din yung yung ating mga alaga, binibilad natin yan. Pero maya maya syempre tatanggalin na natin yan sila sa araw, dahil mamaya masakit na yung sinag niyan. Ito yung unang pagkakataon na kinuha ko sila sa kanilang magulang. Ito 6 days na to, ito ay 5 days. So sasamantalahin na rin natin yung pagkakataong ito para suksukan na sila ng ring. Siguro ito bukas na lang to, kasi 5 days pa lang to, mahuhulog lang yan. Ito na lang muna siguro yung 6 days. Ito yung ring nila, summer ring na naka-series. So susuksok natin to dito sa mas malaki. 75 years later. Yan yung ating mga ibon, lumilipad mga kalapatids. Tanghaling tapat, nagliliparan sila. So napakamagandang senyales yan para sa atin. Ayan, para masanay sila sa matinding init at lumakas yung kanilang baga. Medyo malakas ang hangin ngayon, sana wag lang silang sumerga dun sa mga kawad ng kuryente o dun sa mga bahay-bahay o mga building. Ganitong tanghaling tapat at napakainit, at maganda yan para patuloy na lumakas yung kanilang mga baga. Ayan, naglalaro-laro pa kasi napakalakas ng hangin din. So sana wag lang silang maaksidente o sumerga. So ayan mga kalapatids, at habang lumilipad yan, hayaan lang natin sila dyan. Update muna tayo dito sa ating ginawang probiotics 3 days ago. So serving nga nito ay after 7 days ng ferment natin siya o ni-reactivate natin yung mga lactobacillus dun sa ating naka-stabilize probiotics. So ayan, nung iniwan ko to, pinisat ko pa to mga kalapatids para yung hangin may espasyo pa. Ngayon sobrang tigas. Hindi ko kasi napasingawan kahapon at nung mga nakaraang araw. So pasisingawan ko to, kinakabahan ako baka masabugan tayo nito mga kalapatids. Yun yung ating mga alaga, patuloy pa rin sa taas lumilipad. So siguro pasisingawin ko to dahan-dahan lang. Takot ako kasi nakaraan pumutok to mga kalapatids at sumabog So ganun talaga pag nag-peppermint, ibig sabihin merong mga live microorganisms na nasa loob ng ating probiotics. So buhay yung ating probiotics. So sana huwag muna silang bumaba. Time check tayo, 12 na ng tanghali. So sana dyan muna sila at tumagal pa sila dyan. Ngayon pag bumaba yung mga yan, hindi natin papapasukin yan, hayaan lang natin sila dyan sa initan. Mamaya natin papapasukin yan mga bandang 2:00. Tapos pahinga ng konti, and then paparondahin natin yan mamayang 4:00. Ayan yung ating mga alaga. So bumaba yung iba, pero lilipad uli yan. Pangatlong ronda na nila yan
So, hayaan lang natin sila dyan. Balik tayo dito sa ating probiotics. So, pasisingawin lang natin to. Ayan, lumipad na naman sila. Mga kalapatid, hindi sila makapasok eh. Dahil nga dito. So, yun. Effective yung ganito mga kanubi. So, pagka gusto nyong lumipad lang sila at huwag muna pumasok. Yan. Saraduhan nyo yung kanilang trapdoor at lagyan nyo yan. Sigurado, hindi yan, may ilang yan pumunta dito sa landing board. Pasok ng pasok yung ating mga alaga dito sa kulungan kasi nasanay kasi sila sa disiplina. Pag nasanay kasi mga kalapatids na yung mga ibon natin sa kulungan lang, sanay yan na sa kulungan lang, hindi yan magtatatambay at hindi yan dapo dun sa kapitbahay. Yung mga kapitbahay namin, mga 4 na bubong lang pagitan ang dami pang ibon nun. So never silang tumambay dun kahit pumunta dun, hindi sila ganun mga kalapatids. Ang pinaka dinadapuan lang nila, ayan lang yung katabing bahay, katabing bubong, at malapit kasi yun at mas mataas, so doon talaga sila mga kalapatids. Kaya maganda yung ganyang practice, hindi sila yung layas, hindi sila laboy. Ngayon lang natin sila pinapayagang lumabas-labas kasi nga pagtanghali gusto natin silang mahasa sa liparan at palakasin yung kanilang stamina at baga. So ayan sila mga kalapatids. Sige, maglaro kayo sa hangin. Ayan. At isa pa pala mga kalapatids, siguro sa susunod na content ay tatalakayin natin yung ating ginagawang pag-a-adjust sa patuka sa kanila kasi nga nagpapalipad na tayo, hindi na uubra yung yung dating sistema natin sa pagpapakain. So kailangan nag-a-adjust tayo dahil alam nating okay na sila sa trapping, pumapasok na sila. Kailangan na nila ng energy ngayon para sa liparan. So dadagdagan natin yan. Yan ang ating tatalakayin. So mga kalapatids, abangan ninyo yan mga ka-newbie. Tutok lang dito sa ating channel. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Baka i-subscribe pa ng iba. Alright? Yun mga kalapatids.